Kumusta mga amigo? Dalton Knecht hindi pa rin nakaligtas sa kagustuhan ng Lakers na makakuha ng sentro at Warriors kinuha si Jimmy Butler. Ang tanong, sulit ba? Matagal nang hindi natutuwa si Jimmy Butler sa Miami Heat at nag-request ng trade. Well, wish granted nga mga amigo dahil kanina lang ay ibinalita ni Shams Charania na nakuha ng Golden State Warriors itong si Butler via 5-team trade at mapupunta naman sa Miami Heat si Andrew Wiggins, PJ Tucker at first round pick. Sina Lindy Waters at Josh Richardson ay makukuha naman ng Detroit Pistons. Si Dennis Schroeder ay mapupunta sa Utah Jazz, samantalang si Kyle Anderson naman ay mapupunta sa Toronto Raptors. Well, definitely, malaking tulong talaga sa Warriors itong si Butler gamit ang kanyang killer instinct, skills at experience lalo na sa playoffs. Ang tanging downside lamang dito kay Butler mga amigo dahil injury prone na ito at nagkakaedad na rin. Si Butler ay 35 years old na, going to 36 mga amigo. Ayon naman kay Stephen Curry, alam niya daw na maraming drama ang nakapalibot kay Butler sa Miami at ini-expect daw nila ang isang motivated at committed na Butler. Diniklay naman ni Butler ang kanyang player option at agad naman pumirma ng 2-year, $121 million contract extension dito sa Golden State Warriors. Samantala matapos naman ang shocking trade na ginawa ng Lakers at Dallas Mavericks kung saan nga pinagpalit nila si Luka Doncic at Anthony Davis, ngayon naman ay kumuha ang Los Angeles Lakers ng sentro na talagang kailangan nila sa pag-alis ni Anthony Davis. Ito ang request ni AD mga amigo na kumuha ang Lakers ng isang sentro para makapaglaro siya sa 4. Natupad naman kaso wala na siya. Sa press conference ni Rob Pelinka para i-introduce si Luka Doncic ay sinabi nitong dry ang market para sa isang sentro tapos biglang nakagawa siya ng trade. Malupit talaga si Pelinka mga amigo. I-trade ng Los Angeles Lakers si Dalton Knecht, Cam Reddish kasama ang 2031 unprotected first round pick at 2030 pick swap dito sa Charlotte Hornets kapalit naman ng sentro na si Mark Williams. Si Mark Williams mga amigo ay masabi natin na bata pa, super athletic at may malaking pag-asang ma-develop bilang isang legit at maaasahan na sentro. Siya ay nag-a-average ng 15.6 points, 9.6 rebounds, 0.7 steals at 1.2 blocks per game. Paniguradong gamit na gamit siya at magkukomplement ito sa laruan ni LeBron James at Luka Doncic, lalo na sa pick and roll. Although hindi naman siya ang magiging offensive hub gaya ni Anthony Davis, ay malaking tulong na rin siya mga amigo, lalo na ang kanyang size sa defensive ends. Ang problema lang dito kay Mark Williams ay prone din sa injury. Ngayong season ay nakapaglaro pa lamang siya ng 22 games last season, 19 games at 43 games naman last 2022-23 NBA season. Pero hindi naman daw masyadong concern sa injury ang Lakers at naniniwala sila na talagang magaling na ito. At kung magiging healthy talaga itong si Mark Williams ay napakalaking tulong nito sa Los Angeles Lakers, lalo na kapag nakabalik na itong si Luka Doncic na posibleng makapasok pa nga ang Lakers sa NBA Finals at kung papala rin ay pwedeng manalo. Ano ang masasabi niyo mga amigo sa ginawang trade na ito ng Lakers?